Bago tayo mag-umpisa, baka pwede niyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. This could possibly a silent martial law. Talagang ginagamit ang resources ng taong bayan para lang sa Duterte. Ganyan po kahina si Marcos. Makikipagsagutan siya. Uuna siyang babanat kay PRRD. Hindi naman niya kayang tapusin. Duwag si Marcos. Pagkatapos niyang bumanat ng bumanat, tatago siya sa saya ni Claire. Kuha ka ng Yusek na magdadaldal. Bakit kinuha niya vlogger? Alam mo, ginagawa pang hero to ng mga ibang vloggers dyan. Ha? Bakit? Sa wakas, may pumalag na sa mga Duterte. Matapos ang naging matapang na pahayag ng dating Pangulong Duterte sa isinagawang indignation rally sa Cebu City at may nakakagulat na panawagan sa mga kapulisan at kasundaluhan na siyang tila ikinataranta naman ng gobyerno ngagba, ay pumukaw ng atensyon ng isang post sa mundo ng social media mula di umano sa Armed Forces of the Philippines or AFP na tila nagpapakita ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta. May matinding ibinunyag sa publiko na dapat malaman ng taong bayan na tila ayaw ipalabas ng bayarang media sa Kongreso at Palasyo. Gaano kaya ito katotoo, mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga, mga kababayan, kamakailan nga lamang isang matagumpay na indignation rally ang nangyari sa Cebu City kung saan dinaluhan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dinagsa ng libo-libong tao. Partido pa nito ay walang ayuda at AKAP at IX at wala pang job fair. Di tulad di umano ng partidong alyansa. Nagpapakita lamang na talagang solido at mahal ng taong bayan at halos maiyak pa ang lahat nang tinawag na ang pangalan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kalagitnaan ng nasabing indignation rally ay nagbigay naman ng mga maanghang na padutsada ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa gobyernong Marcos at tila nanawagan sa mga kapulisan at kasundaluhan. Pumukaw naman ang atensyon ng isang post mula sa di umano'y Armed Forces of the Philippines o AFP sa social media na tila nagpapakita umano ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon pa sa isang post na lumabas online, laganap ng korupsyon kaya pina-impeach si VP Sara para pagtakpan lahat, pero nagmabasid ang taong bayan. Alam niyong mali ang ginagawa ng mga korap, unquote. Mantala, tila tahasang sinampal ng katotohanan ni Sagip Party List Representative Senatorial Aspirant Rodante Marcoleta, si Tamba, sa Cebu People's Indignation Rally sa harap mismo ng mahigit sa 40,000 na kataong dumalo sa indignation rally. Naghatid ng isang tunay at matapang at maanghang na talumpati si Senatorial Aspirant Rodante Marcoleta, kung saan direkta niyang tinukoy at tinuro si House Speaker bilang utak umano sa likod ng kasalukuyang bantang impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Dito'y matapang na ibinunyag ni Senatorial Aspirant Rodante Marcoleta kung papaano ginamit di umano ni Martin Romualdez ang kanyang kapangyarihan upang maisulong ang nasabing impeachment sa kabila ng mariing pagtutol ng mahigit 4 na milyong mamamayang Pilipino. Ayon kay Senatorial Aspirant Rodante Marcoleta, hindi umano ito simpleng issue ng politikal, kundi isang sistematikong pagsabuatan upang mapatalsik sa kanyang pwesto ang Vice Presidente na si Sara Duterte at palakasin ang pansariling kapangyarihan ni House Speaker. Ayon pa sa kanya, and I quote, Martin Romualdez is responsible for weakening our institution. He cannot lord over. He cannot change the destiny of our people. Mariing pahayag ni Marcoleta na sinalubong ng sigawan at palakpakan ng libo-libong dumalo. Unquote, dagdag pa nito,
Ang Quadcom nga daw ang ginamit upang ipiti ng mga Duterte. Hindi nga lang daw impeachment ang pinuntirya ni senatorial aspirant Marcoleta. Tahasang ibinulgar din niya sa publiko ang di umano'y mga tunay at totoong layunin ng Quadcom. Isang komiting nilikha hindi upang maghatid raw ng hustisya, kundi upang usigin ang dating Pangulong Duterte. At pinangalanan pa niya ito bilang instrumento umanong ginagamit upang pahinain at matalo ang mga kalyado ng dating Pangulong Duterte, lalong-lalo na umano ang Vice President na si Sara Duterte. Sa kanyang nasabing panawagan, tahasang binigyang diin ni senatorial aspirant Marcoleta ang kahalagahan ng pagboto sa mga kandidatong inendorso mismo ng dating Pangulong Duterte upang maharang at mapigilan ang nasabing impeachment. Ayon pa sa kanya, isang laro ng numero sa Senado ang impeachment at kung magtagumpay raw umano ang kampo ni Tamba sa pagkuha ng sapat na boto ay tiyak na mapatalsik sa pwesto ang Vice Presidente na si Sara Duterte. Bukod pa sa nasabing impeachment ay matapang na ibinunyag rin sa publiko ni Rodante Marcoleta ang di umano'y sistematikong panggigipit sa kanya sa loob mismo ng Kongreso. Ayon pa sa kanya, pinatalsik siya ng committee, inalisan ng mga allowances at di pa nakontento. Pinutol pa di umano ang pondo ng kanyang opisina. Dagdag pa niya, isa umano itong hakbang na aniyay laban lamang sa kanya kundi maging sa mamayang Pilipino na kanyang taos-pusong pinaglilingkuran. Grabe to. Isang malaking iskandalo na naman sa politika. Sino ang tinamaan at ano ang epekto nito sa atin? Kailangan nakahanda tayo. Ito po, simulan natin. Talaga namang Marcos versus Duterte na po ang nangyayari sa bansa natin. Hindi na po talaga tayo aalalayan ng gobyernong ito para sa mga proyekto or anuman ang pangangailangan ng bansa ito. Kung hindi talagang nakafocus lang sila ang kanilang energy at kanilang full resources para labanan ng Duterte. Sinagot ng Malacanang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na may karapatan ng taong bayan na magpahayag ng galit laban sa gobyerno. Wala na, tapos na mga kababayan. Silent martial law na pala ang pinaggagawa nila. My goodness. Alright mga kababayan, magandang araw sa inyo. Welcome to my vlog. Ngayon sa pag-uusapan natin, napakaganda po nito. Huwag mong i-skip yung video na to . Una pa lang yung napanood nyo, preview pa lang, tapusin nyo hanggang dulo. Nako, grabe, no? Ito mga kababayan, itong sa pag-uusapan natin dito kasama sa video na to, no? AFP. Nako, mukhang hindi nakakalimot sa mga ginawa ni Tatang Digong, no? Si Bongbong Marcos medyo kinakabahan na yan. Alam nyo kasi mga kababayan, pag AFP, mga pulis, talagang nagkaisa yan na talagang susuporta kay Tatang Digong, tapos na ang laban. Yan ang pinakamalupit dyan. Pero syempre, panoorin mo yung video, tayo ay nagre-reaction lang at si Coach Oli ang magpapaliwanag, Pinas Insider. Napakaganda nito. At dito mga kababayan, sa video na to, makikita nyo naman talaga yung pagsuporta sa Team PDP laban ng mga tao. Talaga nagsisigawan, talagang sinasalubong talaga si Vice President, lalong-lalo pag nandiyan si Tatang Digong. At dito sa video na to mga kababayan ay babanatang muli ni Coach Oli yung pinakamagandang bagong attorney. Yung bagong attorney, luma na yan, yung vlogger na napakadakdak, no? Number 1 Martes in the Philippines, si Attorney Claire, yung kapatid ni Franz Castro. Syempre, pag sinabing Castro, madaldal kasi yan. Kaya normal na talaga yan. Kaya kumukuha si BBM ng mga ganitong mga madaldal na kayang magtanggol at bumanat kay Tatang Digong at sa ating pangalawang Pangulo. Pero syempre mga kababayan, kung tayo ay magkakaisa, lalo talagang ganun, palapit na talagang eleksyon, talagang pukpukan talaga yan. Talagang huwag tayong titigil sa pagsuporta. Maraming salamat po sa mga nagsasabing straight vote PDP laban. At alam nyo kasi mga kababayan, pag tayo ay nanalo, itong ating nasa likod, ayan kita nyo naman yung tarpaulin natin, napakaganda, pakipusuan mo naman yan. At tapos nangangampanya na rin tayo, tulong natin kay Tatang Digong, sana napapanood nyo, nag-iikot din ako, sinasama ko sa mga vlog ko. At tayo ay nagkakampanya, may kampanya doon, may kampanya rito, kampanya ni Boy Sardinas. Siyempre, sa papamagitan po ng pagbablog natin, marami po tayong nalalaman na talagang marami talagang Duterte. Pag tinalo nyo pa naman yan, ewan ko na lang. Okay, balik tayo dun sa sa mga AFP. Yung mapapanood nyo rito mga babayan, kayo na mag-analyze, no?
kung totoo ba talaga na ang AFP ay patuloy pa rin susuporta dito kay Tatang Digong. Siyempre, alam nyo naman, sa totoo, talagang malaking utang na loob talaga ng AFP sa ating dating Pangulong na si Tatay Digong. Kasi sa dami-dami ng mga presidente na dumaan dito sa Pilipinas, si Tatang Digong lang ang nagbigay ng napakagandang sahod sa mga uniformado na mga naglilingkod sa bansa, no? At alam naman din nila, hindi naman din bulag yung mga yan, mga kababayan, na talagang medyo magulo na talaga ang politiko ngayon. At itong si Bongbong Marcos, kuha ng mga sekretary at ay wala nang ginagawa kung hindi na lang banatan at banatan at banatan at banatan ng banatan ng Tatang Digong natin. At so, lalong-lalo itong si Vice President, kasi ina-approve talaga nila na talagang ma-impeach. Alam nyo naman, ay napakalaking tinik talaga ng pating itong si Vice President, kasi napakalakas po talaga niya. Shoutout po sa mga ka-DDS natin dyan, yung mga napapanood sa YouTube, sa Facebook page. Ako si Aero Metal Guard Main, almost kalahating milyon yung ating followers. Andun din, ang dami rin natin doon ng mga solid PDP. Ako po si Aero Metal Guard. Yung negosyo ko sa online ay ginamit ko muna po sa pagkakampanya kay Tatang Digong, kasi malaking tulong yun, kasi malaki yung ating followers doon. Ganun po ako kasolid kay Tatang Digong. Kaya yung mga kumare ko dyan, mga kumpare ko dyan, maraming salamat sa pag-share at pag-like nyo ng mga video napapanood nyo. So ano pang hinintay natin, boy? Panoorin na natin to. Umpisahan mo to, ha. Huwag mong i-escape. Bawal mag-comment nang hindi pa napapanood ang video. Ang kulit mo, ha. Nanggigigil ako sa'yo. Play mo na, boy. Let's go! Hindi na po talaga tayo aalalayan ng gobyernong ito para sa mga proyekto or anuman ang pangangailangan ng bansa ito. Kung hindi talagang nakafocus lang sila ang kanilang energy at kanilang full resources para labanan ng Duterte. Sinagot ng Malacanang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na may karapatan ng taong bayan na magpahayag ng galit laban sa gobyerno. Nakatutok si Ivan Mayrina. Nitong Sabado, pinangunahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte Eto tingnan nyo po, okay? Doon sa mga vloggers, doon sa mga bashers na nagpapakalat na peke daw pong madami ang tao, okay? Nilinin lang po nila ang taong bayan na sinasabi, mali yung video na pinapakita, mali yung picture, hindi po yun ang usapin. Maraming tao lagi ang pumupunta sa mga sorties ng mga Duterte, ng PDP. ang isinagawang indignation rally sa Mandaue City kung saan niya binatiko si Pangulong Bongbong Marcos. Wala man sa rally. Nagpasalamat naman ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte sa mga dumalo doon sa pagputo. Pansinin nyo yung tao engaged talaga. Even full security po yung kay BP Sara. Yung mga tao nakikita nyo, pansinin nyo. Ibang-iba po doon sa lumabas na video ni Marcos na hindi man lang siya pinapansin. Kung tayo ay tinatawag na parang pinabili lang ng suka, si Marcos parang pinabili lang ng rugby. Hindi pinapansin. Ay nako, ang daming videos no. Kung hindi nyo pa nakita, ay you're missing half of your life. Kailangan makita nyo yon dahil talagang wala silang lusot doon. Parang si Trillanes at si Marcos ay magkamag-anak. Isipin mo, parang kang nangangampanyan. Walang pumapansin. Sino ba ito? Sino ba? Oy, presidente yung pansinin nyo. Pero tinan nyo to si BP Sara. Niya sa Cebu kahapon, sinabi niyang karapatan ng mga mamamayan na magpakita ng galit at karapatan ito. Kung wala security to, dudumugin ito si BP Sara. Protektado ng saligang batas. Para na rin daw nalalaman nila sa gobyerno ang gusto ng mga tao. Katungod man na sa mga tao, no? Sabi, karapatan ng mga tao na ipakita ang kanilang galit kasi constitutionally protected ang freedom of speech and expression sa ating bansa. Tatandaan nyo po, Claire, vlogger, Claire the vlogger, abogado ka pa man din. Nasa batas po na pwedeng ilabas ang galit ng taong bayan. Basta ikay susunod sa batas. Hindi mo patatalsikin ng gobyerno. Basta sabihin mo, may social media, ipakita mo. Alam nyo kasi kayo, diktador. Alam mo gusto niyan si Marcos? Gusto niyan sunod-sunuran ng tao. Gusto niya hawak niya sa liig. Gusto niya kaya niyang bayaran. Pagka hindi niya nakaya, sedition na. Hindi po. Abogado ka, alam mo yan, huwag kang magtanga-tangahan, Claire. Pakita ang ilahan, po. Kita mo sumisigap yung tao, Duterte. Ilang maisug na po ang naatinan ko. Pag sumigaw po talaga ng Duterte, sigawan ng taong bayan. Papasok pa lang si PRRD, nagsisigawan ng taong bayan. Samantalang ang rally ng Marcos, halos mapatid na ang litid ni Andrew E. Wala pa rin nangyayaring sigawan. Alam nyo yan. Doon sa mga nabudol na kapag attend kayo ng rally, di ba? Lalong-lalo na daw ngayon. Grabe. Wala talagang pumapansin. Constitutionally
protected freedom of speech and expression sa ato ang dason. So, sakto ra nga mahibal. Sabi niya, nararapat lang na malaman ng mga nagtatrabaho sa gobyerno kung ano ang gusto ng mga tao. Bakit pasahod kayo ng taong bayan? Saan ba kayo kukuha ng pera? Di ba? Kung hindi sa taong bayan. Saan ba nakakakuha ng kurakot ang mga politiko? Sa taong bayan di ba? Makinig kayo. Kailangan nyo malaman, hindi po pwede gusto nyo sunod-sunuran, hindi magsasalita ang taong bayan. Kadiktador nyo noon. Namo kaming mga nagatrabaho sa gobyerno kung unsay gusto sa mga tao. Sabi ng Malacanang Press Officer Claire Castro, Nung nalaman po ito ng Pangulo ay wala po siyang naging reaksyon. Wala naging reaksyon bakit banat ka ng banat? Alam mo ako ito napakalaking iskandalo nito para sa akin. Napakalaking iskandalo nito. Si Marcos ay nagtatago sa saya ni Claire. Grabe. Isipin mo, kukuha ka ng USEC na para lang banatan ang Duterte. Bakit hindi kayo mag-focus doon sa magandang gawain? Magandang ginagawa ng gobyerno. Ang vlogger nyo nakafocus sa Duterte. Ang troll army nyo nakafocus sa Duterte. Ang kamera, ang mga bata ni Tambaluslos nakafocus sa Duterte. Ang pulis Torre nakafocus sa Duterte. Ano yan? Binabagsak nyo. Ito, medyo delikado po itong nangyayari. Baka magulat na lang tayo na lahat ng sekretary ni Marcos ang gagawin ay atakihin ang Duterte. Yan na lang ang kanilang trabaho. Hindi malalayo mangyari na ultimo mga pulis, sundalo ay utusan ni Marcos na bakbakan ng Duterte. Wala na sila talagang kaya alam nyo, this is very dangerous for us. We are living in a dangerous time. This could possibly a silent martial law. Talagang ginagamit ang resources ng taong bayan para lang sa Duterte. Ganyan po kahina si Marcos. Makikipagsagutan siya. Uuna siyang babanat kay PRRD. Hindi naman niya kayang tapusin. Duwag si Marcos. Pagkatapos niyang bumanat ng bumanat, tatago siya sa saya ni Claire. Kuha ka ng USEC na magdadaldal. Bakit kinuha niya vlogger? Alam mo, ginagawa pang hero to ng mga ibang vloggers dyan. Bakit? Sa wakas, may pumalag na sa mga Duterte. Ganon? Baka mamaya tanggalin ni Marcos yan. Sasabihin nyo, tsamba. Siguraduhin mong tatagal ka dyan sa pwesto mo dahil 1,000, 1 tuwa ang tawa namin sa'yo. Pag ikaw itinanggal, galingan mo yan. Tatandaan mo, kung ang katulad ni BP Sara trinaydor niyan, kung ang katulad ni Pastor Kibuloy na nakatulong sa kanya ng malaki, trinaydor niyan, kung ang katulad ni Vic Rodriguez na matagal niya ng kasama, trinaydor niyan, ikaw pa. Umanda ka. Pag ikaw at tinanggal, saglit ka lang dyan, tawa-tawanan ka namin. Ginawang hero pa to ng dilaw. Pinag-i-interview. Buti na lang si Claire. Dito dahil hindi nga po ito dapat nanggagaling sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa. pero para kay Castro, bakit daw ngayon lang niya ito sinasabi? Bakit naman ngayon lang? Mas marami naman din pong nangyari nung panahon ng kanyang ama. So parang ang pag-encourage po ba niya na magalit ang tao, meron po ba itong link doon sa sinasabing destabilization? Oo, may patunay ka dyan. May patunay ka. Di ba? Baka ikaw ang hatulan ng fake news, Claire. How do you know na destabilization yan? Bakit? Wala ba sa batas? Na kami ay sumigaw ng galit sa gobyerno kung ito'y palpak? Abogado ka. Sagutin mo. Wala ba sa batas? Patunayan mo rin na dinidestabilize ni BP Sara. Huwag kang fake news. Kayong sita ng sita eh. Kaya ka kinuha dyan para bantayan ng mga fake news. Baka ikaw ang fake news. Tingnan mo ha. Saan ka nakakuha? Kukuha ng mga sekretary para bantayan fake news. Baka mamaya pati si Rimulya ng SILG bantayan ng fake news at ang Duterte. Si Boying na SOJ gawin na rin magbantay na rin ng fake news at banata ng Duterte. Baka si Bersamin na IS wala na rin gawin. Kung hindi, bantayan ng Duterte at humanap ng fake news. Baka ganyan ang pagawa mo sa sekretary lahat ha? Yung pinapasahod ng taong bayan para pagsilbihan ka. Hindi po ganon.
Alam nyo kasi malaking problema na to. Sa tingin natin ito nakakatawa lang dahil grabe sinisira ni Marcos ang institution niya. Kumuha siya ng isang vlogger para bumakbak kay PRRD. Nagtago sa babae, pero ito'y nagpapakita ng kahinaan ni Marcos. At ito'y nagpapakita ng kahinaan ng gobyerno ni Marcos ngayon. Wala na, hindi na sila eto, pakita nyo sa tao, meron kaming nagawang tulay. Eto, naayos namin dito. Eto. Wala nang sinabi tong ali na ito kung hindi Duterte. Hindi ka papatulan ni PRRD. Ha? Excuse me po. 'Di ba? Parang naliligaw na tayo ng landas. Tapos magagalit kay BP Sara. Sana being a vlogger. Clear. Galing kang vlogger bago yes, abogado ka pero bago ka na posisyon diyan vlogger ka. Dapat doon ka sa totoo. Sa totoo lang tayo. Kasi kaya nga tayo vlogger dahil gusto natin ipaglaban yung tama. Tama pa ba yung ginagawa nila sa mga Duterte? Bakit hindi mo questionin yung blank items? Kung hindi ka fake news, kung hindi ka double standard, anong klase kang vlogger? Di ba? Diyan ka galing eh. Pinusisyan ka lang, tahimik ka na. Asa na pupunta yung flood control projects? Saan? Ang daming namatay. Yan po sinasabi ni Atty. Vic. Anong sasabihin mo dun sa namatay? Sorry po, mali yung ginawa naming flood control projects. Nasira. Sorry. Patay. Sorry. Asan ang paninindigan mo, Claire? At pinapatungkulan palagi na ang taong bayan ay dapat nang kumilos laban sa gobyerno. Hinihingan namin Hindi sinasabing kumilos laban sa gobyerno. Tingnan nyo yan. Pag nakita ni Marcos itong picture na ito, hindi niya kaya. Si Marcos is isang gaya-gaya puto maya. Pero hindi niya magagawa yan. Yung lalapit siya sa taong bayan. Mga elitista yan eh. Mata pobre yan. Hindi niya kaya lumapit ng ganyan. At kahit lumapit, magbumukha lang siyang tanga, hindi naman siya papansinin. Pareha sila ni Trillanes. ng reaksyon si Vice President Duterte. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina. Ito, tingnan po natin tong susunod ha. Ito po, tingnan natin. Nag-ikot sa Cebu City si Vice President Sara Duterte pero hindi raw para sa kampanya kundi para pasalamatan daw ang supporters sa harap ng sunod-sunod ng kontrobersya. Magbabalita si John Aroa. Sorpresang binisita ni Vice President Sara Duterte ang barangay Dulong Fatima sa Cebu City kahapon. Tingnan mo, nagsisigawan yung tao, nag-aantay. Si Marcos na dumadaan wala man lang tumingin sa kanya. Mainit siyang sinalubong ng mga residente. Dinudulog. Duterte! Halos Ha? Mga mapapraning na naman si Marcos pag nakita niya. Baka mag-take na naman ng multivitamins yun. Bigyan ko ng komentaryo po itong pag-iikot ni BP Sara. Ito'y sa akin lang naman, ha? Hindi po ito galing kay BP Sara at huwag kayong magagalit kung mali ang ating... At ako, makahulugan po itong pag-iikot ni BP Sara. Naalala nyo dyan nangyari yung rally, indignation rally, laban sa impeachment at talagang napakadaming tao. At ito naman, si BP Sara nagpunta dyan at para magpasalamat. Alam nyo, napakalaking magandang halimbawa yan dahil lalaban na po si BP Sara. We know na yung impeachment ay political in nature. Tanga na lang ang maniniwala na talagang may kasalanan si BP Sara kaya nila ginigipit. Hindi po. I'm not saying BP Sara is perfect. Lahat tayo hindi perfecto. May mali si BP Sara, may mali ako, may mali ka, may mali si BBM. Ang problema dito, ina-isolate si BP Sara kaya nagiging double standard. And sa ating palagay at sa ating pagkakaalam, talagang hindi po ito issue na sila ay concern sa mga Pilipino. Kung hindi meron silang agenda. Yung iba nakatanggap ng 150 million reasons, yung iba may pakinabang sa posisyon, yung iba talaga galit lang at ayaw makapwesto ang Duterte dahil marami silang kaso ngayon at kailangan nilang sumipsip kay BBM. Yung iba naman, alam nilang babalikan sila kasi connected yung iba sa droga, sa sugal, sa pogo, sa alam nyo naman, ayaw ng Duterte sa drugs at sa mga NPA, sa mga komunista. At yung iba talaga ay members niyan at supporters niyan. So pag nakabalik ang Duterte, hindi na makakapagbenta itong mga drug lords. And at the same time, yung hawak
ang iba nating mga kababayan na politiko ng Amerika. Sila talaga ang ayaw makabalik sa Duterte, ang mga Duterte, dahil hindi nagpapahawak sa leeg ang mga Duterte. So ang pag-ikot ni BP Sara, it only mean one thing for me. Lalaban na po siya talaga. Dahil nilalabanan nyo, ginawa nyo na pong politika lang usapan. It's about time na si BP Sara ay mag-flex ng muscle. And this is her muscle, ang taong bayan. Let's not forget, siya ang pinakamalaking nakuhang boto sa kasaysayan ng Pilipinas, yung 32 million. Si Marcos, ginawa lang decent yan. Alam niyo po ba ang balita kay Marcos? Ha? Ang balita kay Marcos ay dinaya pa di umano yan. Yes, palalo po siya talaga. Yan po ang mga kwento-kwento, okay? Baka mamaya sasabihin ni Claire. Yan po ang kwento. Kung totoo to o hindi, I don't know. But yan po ang kumakalat na kwento. Pero doon sa mga nagrarally, alam nila na talagang ang ipinupunta ng mga nagrarally before ay si Sara, hindi si Marcos. So yung mga talagang BBM na umamin ng sila'y nabudol, alam nitong storya na ito. Sa mga rally talaga, sa mga sorties, ang pinupuntahan ay si Sara at hindi si Junior. Okay? Hindi po talaga 31 million. Di umano ang nakuha nitong boto. Inilapit lang kay BP Sara para hindi magmukhang disente. Hindi mukhang tinambakan ni BP Sara. Yun ang mga sinasabi. If totoo, I really don't know. Pero kita naman natin. Kita natin na talagang iba pa rin talaga ang impact ng Duterte. Marcos cannot be a president again if not for a Duterte. Hindi nga nila kayang ipalibing yung kanilang tatay. Sino nagpalibing? Duterte. Wala naman talagang kakayanan si Marcos. Talo nga yan bilang vice president eh. President pa kaya? So, piniflex na ni BP Sara and I'm very, very happy dun sa ganung strategy. It's really about time na si Sara ay ipakita na ang kanyang 32 million. At ang impeachment po ay matutuloy po after the election na. Nagdesisyon na po at may balita na po, may nilabas ng sulat, si Chis Escudero, si Senate President Chis Escudero at tayo nagpapasalamat. Dahil ito ay sa aking tingin dapat itong tuparin ni Chis Escudero dahil naglabas na siya ng sulat, no? And sa June pa nga gagawin or July. Ang ibig sabihin nito, may mga bagong uupo na mga senador. Kaya it's very, very important na talagang iboto po natin PDP straight. Kaya dapat talaga si BP Sara ay sumama sa kampanya. Alam ko sasabihin ng iba pag sumama si BP Sara. Ay, kaya lang gustong iboto ang PDP para hindi siya ma-impeach. Sabihin na lang nilang lahat ang gusto nilang sabihin. As for me, ako lang tanungin ko kayo kung agree kayo sa akin. Dapat sumama si BP Sara kasi pinulitika naman na siya eh. Dilabanan lang natin, di politikahan na tayo, lapit tayo sa taong bayan. Sino bang nagbigay ng mandato ng mga yan? Makakabalik ba ang Marcos kung hindi dahil sa taong bayan? Na mahal ang Duterte? Hindi siguro dapat ikahiya ni BP Sara na siya ay mag-attend ng rally. No? Ilang oras din siyang naglibot-libot at nakihalubilo sa publiko. Sila ng kampanya, ako nagpasalamat sa mga Cebuano sa ilahang padayon nga suporta sa ako o sa mga pamilya. Bago yan, bumisita rin si VP Sara sa Barangay Ermita. Sa kabila ng kaliwat ka ng Hindi, daming tao. Wala. Hindi mo makikita yan kay Marcos. Wala talagang binatbat si Marcos. Si Marcos, gaya ng pinsan niya, ayaw-ayuda lang. Kailangan pang pagsuotin yung mga pulis ng pula. Naalala nyo? Gina-justify pa nila yan. Pinagsuot ang mga pulis. Hindi natin alam kung ilang pulis. Siyempre, aaminin ba niyan? Sino ba yung pulis niya? Yung PNP chief nga niya, tinatanggi pa na nakasakay siya dun sa sasakyan. Itinatanggi pa na malay natin kung ilang pulis ang pinapunta dun sa rally. Baka kalahati nun mga pulis. kontrobersiya, mga abogado na raw muna niya ang bahala sa utos ng korte patungkol sa impeachment. Yan, daming Ibili nato na sa mga abogado ang istorya sa impeachment, particularly sa defense. Ako naniniwala ako, mahal ng taong bayan si BP Sara. At naniniwala ako, mananalo ang PDP. Pinangahawakan ko yung sinabi ni PRRD, mananalo ang PDP senators. Dahil mahal ng taong bayan si BP Sara. Paalala ko lang, pag na-impeach si BP Sara, dinesisyonan na guilty siya ng Senado, never na siyang makakatakbong muli. Kaya paalala ko po sa inyo, it is very, very, very important na yung talagang mga loyal sa mga Duterte. Itong PDP na to, solid to.
Wala akong nakikitang tapon doon na hindi loyal sa Duterte. At alam naman natin, pag loyal sa Duterte, hindi pwedeng adik. Diba? May nakita na ba kayo sa mga senatorial balls ni PRRD ng uwi? Sa kabila, meron ba? Nakita na ba kayo sa mga senatorial balls ni PRRD na korap? Sa senatorial balls ni Marcos, meron ba? Meron bang trapo na wala namang nagawa sa gobyerno? Dati ng politiko, matagal ng politiko, pero wala namang accomplishments sa senatorial balls ni PRRD. Doon sa kabila, one thing for sure, walang adik kay PRRD, walang komunista, walang NPA. Walang sumusuporta sa mga drug lords at walang sumusuporta sa mga komunista, sa mga senatorial balls ni PRRD. Sa kabila, hindi ko alam. Kayo na sumagot. Diyan sa comment section. Ha? Kayo na sumagot. Sa ako ang impeachment, ilahaman ng trabaho o ang mga abogado po ang mas nakasabot kung unsa ang proseso sa impeachment. Pero usap-usapan kung bakit absent siya sa maisog rally na Ito, maganda to ha. Bakit absent sa Maisog Rally si BP Sara? pinangunahan ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Sabado. Isa ang nakatatandang Duterte na tatayong legal counsel ni VP Sara sa kanyang impeachment. Heto naman ang Tingnan mo ang init, no? Ang init ng pagtanggap kay BP Sara. paliwanag ng Vice Presidente. Naglahi mo ang schedule, wala ko tiba. Ito sabi niya, magkaiba kasi ang aming schedule. Di namin alam. Isang araw bago ang rally, tsaka pa lang ako nasabihan na may rally pala dito sa Cebu. Iba yung aming schedule. Di ko siya makancel dahil napangakuan ko ang mga tao sa aking schedule. Ayan. Kaya hindi nakapunta si BP Sara. BP Sara, paano next ng mga Maisog? Isa ka adlaw bago ang kantong rally, mao pa to nasultian ko nga naay ko na rally din sa Cebu. So naglahi ang ako ang schedule, dili na ako siya makancel na sa araw. Ako natatakot kay Mayor Rama ha. Baka mamaya kuhanin ng cellphone nito. Alam nyo naman, pagka ididikit sa Duterte, kung ano-anong excuses nila, baka sabihin, ay, meron kang mali, Mayor Rama, is-confiscate namin, may libelous ka, confiscate namin ng cellphone mo. Ganyan po. Nako, kung hindi man baka sugurin yung bahay tapos hindi na umalis doon sa bahay. Dahil meron silang hinahanap. Di ba nga, yung sa Davao, sabihin mo na naman, Claire, fake news. Yung sa Davao, tanim. Hindi ba tanim yon? Tanim krimen? Saan ka nakakita? Mang-hold up sa Davao, may armas napakahaba, gun ban? Nakakatawa naman kayo. Sige, sabihin mo, Claire, fake news. Claire, sabihin mo, fake news ako. Si BBM takot magpa-drug test. Fake news ako? O kayo, sagutin nyo ako. Sa mga nanonood, fake news ba ako? Si BBM ayaw magpa-drug test? Sabi, nagpa-drug test na siya sa St. Luke's. Hindi ngayon. Ngayon ang usapan. Hinahamon siya ni PRRD, sabay sila sa Luneta. Huwag niyong ibahin ang usapan. Walang naniniwala doon sa drug test nyo sa St. Luke's. Totoo man yun or hindi yun ang issue. I-live natin sa media. Now tell us, are we fake news? Natakot si BBM magpa-drug test? Sige, sabihin nyo. Ako ang mga tao dito sa Ba't ba kayo magpa-drug test? Ako nang sasagot, ako na magbabayad. Dami yung pera, wala kayong yan. Bira, Pero hopefully, sa susunod, available ang aking schedule. Makakadalo ako sa iba pang mga rally. Yun! Napakaganda. Ako talaga, I really hope na makasama na sa Maisog si BP Sara. At suportahan niya ang PDP. Ito ay hindi siguro, kahit namang gumawa ka ng mabuti, BP Sara, pasasamahin ni Marcos at ni Tambay. Fake news na naman. Ano mang ginawa ni BP Sara compared dun sa confidential funds ni Marcos? Sasabihin nyo na naman, fake news kami. Ano sabi, di ba? Ni Kong Alvarez, wala namang galaw ang kamera, ang speaker, nang walang basbas ni Marcos. So, gumawa ka ng mabuti, Sara, BP Sara, pasasamain din. Sama ka na sa rally. Wala naman silang sasabing mabuti sa'yo anyway. Labanan na lang natin sila sa pagmamahal ng taong bayan. Kailangan ka po dun sa Maisog Rally at maganda tong sinabi ni BP Sara. Pero hopefully sa susunod, available ang aking schedule, makakadalo ako. Ako'y naniniwala, dadalo si BP Sara. Alam niyo kung bakit? Kasi may nakapagsabi sa akin, hindi mo na sabihin, baka i-confiscate yung cellphone ko.
Ako'y naniniwala dadalo si BP Sara. At ako'y naniniwala na tatakbo si BP Sara sa 2028 as president. Taga nyo sa bato yan. Ang bulong ay kumalat na. Isa ang nais nila. Isigaw ang nadarama. Pilipinas muling magsama-sama. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Inang bayang minamahal, lagi kang ipagdarasal na muli kitang makita. Pilipinas, bangon, may pag-asa pa. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Pilipinas, Duterte pa rin. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, no? Tapos, isa pa. Di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.